Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, hayaan niyo akong gamitin ang panahong ito na pwede kong hiramin yung oras ninyo na kasi meron ngayong akong ibabalitang maganda. Dahil po sa July 26, 2025 ay may magaganap po na payout sa mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa video kong ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension, anong oras po ba magaganap ang yung payout, at saan po ang payout venue. At dagdag na rin na inyong malalaman ang kumpletong requirements na inyong dadalhin at i-ready at mga dagdag palala patungkol dito. Attention sa lahat ating mga senior citizens. Social Pension, July 26, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, anong updates sa ating mga senior citizens at iba pang mga bagay, itong payout or ano pa yung mga balita patungkol sa ating senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil ito po ang core ng aking YouTube channel na tumutulong po na malaman ang mga balita, impormasyon sa ating mga senior citizens. At i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At araw-araw po ako nag-upload dito para po malaman po ninyo na meron pong mga dapat kayong malamang balita patungkol po sa inyo pong payout. At kung ikaw handa na, atin na itong pag-uusapan. Ang unang barangay na ating pag-uusapan na may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens ay sa Barangay Tanyag sa Calintaan Occidental, Mindoro. Meron po tayong babasahing official post po sa inyo pong barangay. Sabi dito, pabatid. Malugod po naming ipinababatid sa mga senior citizens na nakalista po sa barangay na ito na mayroon po magaganap na payout sa July 26, 2025, araw ng Sabado mula alas 8 hanggang alas 11:30 ng umaga, at pumunta lang po kayo sa Senior Citizens Hall. Ang pangalawa po sa ating listahan na may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens ay ang bayan ng Pitik sa Cotabato City. Meron pa akong listahan sa mga mag-payout po na lugar dito at alamin natin ang official post ng inyo pong barangay. Sabi dito, sa Barangay Makasendeg, Barangay Paido Pulangi, Barangay Punol, Barangay Bualan, Barangay Langayen, Barangay Kulambag, Barangay Silik, Barangay Damalasak, Barangay Katilakan, Barangay Rahamuda, Barangay Buliok, Barangay Talitay, Barangay Baguing, Barangay Takipan at Barangay Kalakakan. So medyo mahirap. At iyon po ay magaganap po sa July 26, 2025. Aba-abangan po ninyo ang mga barangay na mag-payout na aking na-mention nang sa gayon ay meron kayong idea kung ano yung dapat ninyong malaman na balita. Sa Barangay Bagong Bayan sa Limbanan, Camarines Sur, meron po mga barangay na mag-payout at ito po ang kumpletong detalye. Sa July 26, 2025, sa morning, ito po yung mag-payout. Barangay Aslong, Barangay Awayan, Barangay Bagakay, Barangay Bagadion, Barangay Bagamelon, Barangay Bigito Nuevo. Sa alas 9 po ng umaga magsisimula ang inyong payout. Sa afternoon naman, ang Barangay Bagong Bayan, Barangay Bahay, Barangay Bigahaw Norte at Barangay Bigahaw Sur. Ang payout venue po ninyo ay magaganap sa Limbanan Covered Court. Sa lahat po ng membro ng Gapo Basca,
Regarding po sa National Pension Payout sa senior citizens sa July 26, 2025, alas 10 po ng umaga ang inyo pong payout at pumunta po kayo sa Barangay CP Covered Court dahil meron pong magaganap po na payout po sa inyong lugar. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap po na payout sa July 26, 2025. Medyo kaunti lamang po ang ating mga nasa listahan kasi Sabado mismo po ay kadalasan po kasi mag-payout sa Lunes hanggang sa Biyernes po. Meron po mga schedule dyan marami pero sa ngayon meron po mga barangay na mag-pay out pero hindi gaano kadami. Pero I just want to use this para po ma-inform kayo kung ano yung balita na dapat ninyong malaman sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Payout. At sa mga nagsasabing scam po ang sinasabi ko, ang totoo po ay hindi po yan totoo yung sinasabi mo kasi nagre-research po ako before ako magbigay po ng komento, magbablog ako dahil ang hirap po kasi magbigay ng mga hindi tama na detalye, no? So, ang akin po ay trabaho lamang na ipinapaalam ko sa aking mga viewers, lalo na sa mga senior citizens, ano yung dapat na malaman nila na balita sa Social Pension for Indigent Senior Citizens nang sa yun, ma-ready po sila sa pag-pay out at hindi po masayang po ang binibigay ng ating gobyerno sa kanila. At meron dapat pong antong tawag dito, magsasabi ko ano yung schedule. Kaya naman, nandito ako kasi ibibigay ko sa inyo ang kumpletong schedule at ngayon naman ay ibibigay ko ang mga requirements na dapat ninyong i-ready. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao.
Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.